Sir, Rapid, naghihingi po ako ng tulong. Kung nabigyan ng katarungan ng aking anak. Sana tutulong sa amin. Bangkay na binalik. Sana bigyan mo na kami ng tulong. Sir. Magandang hapon po, Ma'am Rosie. Magandang hapon po, Sir Rapi. Galing pa ako kayo ng Masbate. Opo, pero kakauwi lang po namin nung namatay si Alvin. Nakarating lang po namin kahapon, sir. Okay. Ano pong sabi ng ating kapulisan? Yung tumawag po sa akin yung mga pulis doon sa Cavite, tinanong ko po kung kumusta na po yung kaso po ni Alvin. Ang sabi po sa akin ng pulis, kung hindi daw kami tatanggapin ng korte kasi yung testigo po namin mahina daw yung ebidensya. Okay. Sa Cavite nangyari yung krimen. Opo. Okay. Taga Masbate po kayo. Opo. Now, may nahuli yung pulis na suspect, Opo, may nahuli daw po sila. pero pinakawalan. Pinakawalan po siguro, sir. Major Julius Marquez, Chief of Police ng Magallanes, Cavite. Major Marquez, magandang hapon po, sir. Hello sir, Sir Idol Rafi, magandang hapon po. Police Major Marquez po. Opo, sir. Sir, kuha lang po kami ng update dun sa kasong pagpaslang kay Mr. Alvin Cabarles. Yes po sir, magandang hapon po. So far sir, naipal po namin ang kaso po against po sa suspect. Ito po ay nahuli namin ang suspect po by through hot pursuit and power of operation po. Okay. Opo. Ayun po, yung pong case po na naipal po namin sa korte, and then as per po sa korte, ito po ay na-arrest ay po kasi po yung pong testimony po ng witness ay kailangan pong dagdagan para po sa puso po ng kaso. Opo. Sige po. So, meron po kayong nahuling suspect doon po sa ginawa niyong hot pursuit operation. Yes sir, opo. Paano po nalaman na siya talaga yung suspect doon sa pagpaslang kay Alvin Cabarles? Ano po yung pinagbasihan? Sir, balik po sa aming basihan, doon po mismo sa mga biktima ho, yung mga informant po, sa po sa kainuman po ng mga biktima po. So base po sa salaysay ng eyewitnesses po ito, nakita nila yung pamamaril at yung po yung nagbigay sa inyo ng impormasyon, and then base po sa binigyan ng impormasyon ng eyewitnesses, nag-hot pursuit operation po kayo, nahuli niyo po yung tao. Ganun po ba? Yes sir, nahuli po namin sa hot pursuit po. Opo. Okay. Yun po ay testimony po ng mga kainuman po, mga biktima na meron pong umano na lalaki na tubas sa madilim na lugar, and then suddenly tutukan po ang mga nagiinuman at tinamahan po doon ang ating isang biktima na yung namatay. Opo. At saka po yung po isang ating... Ano na po yung motibo ng suspect na nahuli nyo sa hot pursuit base po sa binigay na impormasyon ng inyong mga informante na eyewitnesses nga? Ay sir, bali po yung po aming suspect na nahuli, ayaw po magsalita at nasabi po niya, siya po ay invoke na po kanyang rights to remain silent po para yun po ang sabi sa amin sir. So bakit niyo po pinakawalan kung gayon tinuturo na po siya ng ilang mga testigo na siya yung bumarel? Ay sir Rafi, ito po ay legal po, ito po ay base po sa korte, sa utos po ng korte na amin hong release po yung suspect for further investigation po sir. So ibig sabihin hindi naniniwala yung korte? Ano bang sabi doon sa korte? Ano bang sinabi doon sa dokumento na nanggaling po sa korte na sinasabing release for further investigation? Siyempre meron po silang in-specify doon, binanggit na dahilan kung bakit ganun po ang naging desisyon nila. Pwede sir, yung pong supplemental po ng testimony po ng witness na po another evidence po. Kasi sir, yung pong amin hong police investigator ay nag-motion for extension po until September 14 po para po makomplete po lahat po ng dokumento. Dahil po sir ng ballistic, kako para test na witness na wala po pong result. Okay. Hindi ba meron pang isang biktima kaya lang nabuhay itong si Mr. Erwin Dizon? Opo. So nakita ba mismo ni Erwin Dizon yung suspect? Ay sir, ayaw po sa akin sir, sa akin yung pag-conduct po ng interview, yung wounded, ayaw po salita. According po sa kanyang statement, hindi po na nakilala yung suspect kasi po nakabulit po, masker po yung mukha. So hindi niya na-identify kasi nakabonet? Yes sir, opo. O yan siguro dahilan kung bakit pinakawalan ng korte yung inyo pong suspect kahit na may sinasabing kayong eyewitness dahil nakabonet. So paano malalaman na yun ngayon talaga yung namaril kung nakabonet ayon dito sa isang victim? Yes sir po sir. Kami po sir, looking for another evidence sir to file action po. We are committed to pursue this case sir. At kami nga po ay humingi po ng extension sa korte until on or before September 14 po. Bukod po doon sa nakita nung witness, kung sino man po yung... Isang witness lang ba kayo? Maraming mga witnesses na nagsabing yan talaga ang bumarel kaya hinat pursuit operation nyo hanggang sa mahuli siya. Ilang witness po ba? Pari po sa 5 ho, yung mga kayo. 5. Etong 5 sir, kainuman po ng victim. Yes sir, ako. Okay. And then nabanggit ba ng victim
na merong suspect na pwedeng manakit sa kanya? So far sir, sabi ko sir, wala po siya nakakaaway, wala po nakakagalit po sa Okay. Kaya nga po. So, meron pong 5 witness na kainuman ng victim na nakita ang mismong pamamaril. Yes sir, po, ito po yung bumalik ko. Pero yung mukha ko sir ng suspect, hindi sir ma-identify. Kasi nakabonet. So, bakit nyo po inoperate kung sino man yung pong na-operate nyo hanggang sa mahuli nyo kung nakabonet pala? So, how did you know na siya yung sa likod ng bonnet? Yung taong yun na hinuli nyo? Well sir, yung sir, mga intel ko, mga tao ko sa operatiba, intel. Intel. Opo, pinapunta ko sir ng hot pursuit and operation. And accordingly po sa mga information na labas po, na yung pong aming hinuli ang suspect po. Kasi Medyo gusto kong makatulong ha, believe me. Ang ayoko lang na huli kayo nang hindi naman talaga yun yung may kagagawan ng krimen at napagbintangan lang. Kawawa naman. Gusto ko pag nahuli nyo, yun talaga yung suspect. So, ngayon, sabi nyo base sa inyong intel, yun yung killer, yun yung namaril. opo. Okay. So, yung bang binigay sa inyo ng intel versus binigay sa inyo ng mga witnesses, tumutugma ba yung body belt? Siyempre, kahit na naka-bonnet yan, masasabing payat ba, mataba, matangkad, etc. Tumutugma? Yes sir po. Kasi sir, according po sa kalisay po ni Renier Dizon, yung po ang tumutugma po sa katawan at tangkad po ng suspect po. Okay. At ayon po sa inyong intel, bakit po yun yung itinuturo nilang suspect na yun yung pong gumawa ng pamamaril? Kasi sir, kasi nga po sir, yung pong mismong crime scene, sa po yung bahay na katabi po, yung amin hong suspect, hindi po siya bumalik ng bahay niya, mula po nung pangyayari, and then, amin pong nagkaroon po ng idea, na yung pong suspect, siya po mismo yung umano, na gumawa po ng So, ibig sabihin, ayon sa inyong intel report, itong iniisip na suspect ng inyong mga asset o intel, hindi umuwi ng bahay from the time na nangyari yung krimen up to the time na hot pursuit nyo siya. Saan nyo po siya nahuli, itong suspect? Sir, nahuli po namin sa itong lot farm po sa, siguro po, more or less po, 6 kilometers po ang layo sa crime scene, sa itong bahay ko po, sa itong may pahat. Anong trabaho po nito, yung nahuli nyo po? Sir, wala pong trabaho. Sabi ng piskal, pakawalan muna yan kasi kulang yung mga ebidensya presintan nyo. Now, meron pa kayo ibang suspect o person of interest? So, sir, wala po kasing suspect po. Nay, Po, magandang hapon po, Nay. maganda hapon po, sir. Nanay Susan at Tatay Alan. Kami po ay taus-pusong nagkikiramay po. Opo. Wala ho bang nakikwento sa inyo yung anak nyo bago ang pangyari na siya po may kaaway na meron pong nangharas sa kanya, nagbabanta? Wala man po. Wala. Opo, mabait po yung anak po, sir. Wala ho siya nakikwento. Hindi po yung marunong makiaway po, sir. Okay. Major, Yes, sir. Opo. nakausap niyo po yung isa sa mga biktima na nabuhay, na Yes, sir. kasama po sa nabaril. Yes, sir, po, sir. Yung pong aking mga investigator po, mismo pumunta po sa hospital, kung saan po din nila yung Okay. sundin. Base po sa kanyang statement, ito ba'y random o talagang tinarget po silang dalawa? Diba kasi random yung basta drive-by shooting kung tawagin, napadaan lang yan, trip lang ng baril, or inaabangan, kinasing, sinundan, and then nung matsyempuan na pinagbabaril. Ano na po, base po sa salaysay ng inyong isa sa mga victim? Balik po, sir, sa testimony po, sir, ng mga witness, bigla na po silang puputukan po ng suspect nang wala po silang alam-alam na hindi po alam nila kung sino po talaga ang target. Okay, saan pong nanggaling yung suspect na paputok? Sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod? Sa kaliwa po, sir, bandang madilim po na porsyon. Bandang madilim na. Mas lalo mahirap na ma-identify yung nakabonet na madilim pa na portion. Basta't na lang sumulpot tapos ang inuman. Yes, sir, po, sir. Walang habas po na puputukan po yung mga, mga nagiinuman po ang according po sa ating po mga... Ano po, pinaputok ng mga nagiinuman? Opo, sir, opo. Ano po ito? Tapos ng inuman, naglalakad na itong dalawang victim? O pinaputukan yung isang grupo ng nagiinuman at nandun yung dalawa tinamaan? Accordingly po, habang doon po nagiinuman po yung mga biktima, doon po sila puputukan po. Ayun, okay. So, ibig sabihin, maaaring hindi talaga si Alvin ang target at si Erwin, kundi yung grupo. Opo, sir. Ano po aming pinakaano? So therefore, yung pong 5, yung pong iba pang mga kasamahan sa inuman na hindi tinamaan, na-interview na ho ba yun? Yes, sir. Opo, sa lahat po, sir. Okay. Nakuha niyo ba silang salaysay information as to whether maybe sila ay membro ng PRAT o organisasyon or anything na meron silang kagalit galing sa ibang probinsya o galing sa ibang lugar, ibang barangay, etc. Yes, sir. Opo, sir. Wala po sila, sir, na member po, grupo po. Pero kumano po ay sila po ay kung grupo po ng isa pong trabaho po sa ethanol po. Okay, sige.
Itong 5 po magbabarkada, tama? Yes sir, ito po sir, kasama po sa isang bahay po. Okay, kaya nag-inuman sila, magkakasama sila. Now, itong magbabarkada na ito, na 5, yun ang tanong ko sa iyo kanina po, wala ba napapabalitang kaaway silang 5 o isa sa kanila may nakaaway na maaaring nadabay lang itong 2? Niya po sir, sa amin pong pag-imbestiga, lahat po namin aming isang kinausap kung sila po yung mga previous na aaway sa kanilang mga previous na trabaho. According po sa kanila, wala po sila sir na sabi o nabanggit na sila po ay may mga previous na aaway. Anong trabaho po ni Erwin? Si Erwin po, isang mason ho, carpintero, mason. Mason na karpentero, okay. At yung pong 3 pa, Sir, mga kasamahan po sa trabaho po, isa pong kanilang sa construction. trabaho po. So, lahat yung 4, yung 3 kainuman, plus itong si Erwin, ay pareho nagtatrabaho sa construction, maliban dito kay Alvin. Sila pong 5 ho, kung kasama po, kasama. Okay. So, tinanungan nyo na bubat, pinunta nyo na po yung construction company, construction site na pinagtatrabahoan nitong 4 para kumuha ng impormasyon na maaari makatulong sa investigasyon? Yes sir, ako mismo ang nagpunta po sa doon po sa company at doon po sa mga gwardiya, kami po ay nag-imbestiga kung meron po silang mga impormasyon na ibigay sa amin para po sa kaya-protas po ng kaso. So para sir, wala po silang maibigay kasi po nga po, hindi po sila masyadong nakalala baga po sila po ay pong tahanan o yung lupahan nila ay nakalayo po sir. So, na-interview na po yung mga kasama niya sa trabaho? Yes sir, lahat po sir. Okay. Base po sa interview niyo sa mga kasama nila sa trabaho, wala ho sila mga nakagalit, nakalitan? Basta po sir, ang sabi lang ho ng mga katrabaho sir, mabait na ho tao yung namatay sir, yung pong sabi nila na wala po silang alam na pwedeng pagmulan po ng gulo ng taong yun. Opo, pero wala yung nainggit sa kanila o nagagalit sa kanila. Kahit na mabait sila, siyempre, kahit na sino mabait na tao, meron pa rin talagang nainggit o nakaaway sila na hindi nila kagustuhan. Ay, wala po sir, na sinabanggit po na nakaaway po talaga. Wala. Okay. Sa barangay po, sir, wala bang nagpapablatter against them o sila nagpablatter against any people? Sir, amin din check po yung blatter book ng barangay. Wala po sir na record na against po sa mga tao po na biktima po. Or against sa mga tao na sila ang nag-file? Ay, wala po sir. Wala pong record po sa barangay. So ano pong kalibre ng baril ang ginamit, sir, base dun sa tingga na na-recover, kung meron man? Wala po sir, yung pong aming ballistic, wala po pong result. Pero sa amin yung initial findings po, is caliber 38 po. Doon po sa tindahan na kung saan sila, tindahan mo ba yung pinag-inuman nila? Ay, hindi po sir, apartment po sir, apartment. Wala akong report na naingayan sa kanila. Wala po sir kami na, sir, kahit po sir, malapit po sa dumahin doon, amin yung interview, yung mga kaaway, mga video okay, o mga Wala. nakakaaway ko ng mga kabataan. Wala man doon, sir, kami Okay. makuha po. At the last but not the least, ano ang kalibre ng baril na ginagamit po ng mga security guard na nagbabantay po sa construction site nito magbabarkada? Ako mismo ho, ang nagpunta po sa guard, ang ginagamit po nila is shotgun, 38 po, saka po may ilang pong pieces po ng 9mm. Shotgun, ano po yung isa? 38 po, saka po 9mm. Okay. Yung pong gumagamit ng 38 caliber na security guard, gumawa na kayo ng cross-checking through ballistic kumpara doon sa tingga na na-recover na ayon sa iyo ay maaaring caliber 38? So far sir, wala pa po sir kasi ang inuhong mamin hong bala, nasa soko. Oo nga po sir. Pero sir, pwede niyo po siguro i-request doon sa construction site, may security guard doon na may 38 caliber yung service niya para maklear lang siya. Yes sir, opo, sir. Ihiramin yung kanyang baril at i-cross-check yon ballistic doon sa tingga na na-recover sa crime scene, and then i-check din po yung 38 caliber na yon kung yun po ba ay pinaputok lang recently. Yes sir, opo sir, we'll take an action sir. Can you do that right away, ASAP? Now na? Yes sir, opo sir, ako sabihin sir yung mga supervisor po sir sa isang company para po sir Opo. invite namin para po sa post-examination po. Opo. Now, pag tumanggi po sila, tingnan niyo po, baka pwedeng kasuhan sila ng obstruction of justice. Yes sir, we'll take an action sir. Okay. Isang-isa na lang po. Meron ba kayong mga pulis dyan na 38 caliber pa rin ang service? Ay, wala po sir, lahat po sir ng team dito. 9mm na. Opo. Okay. Ito po, long shot. Pero pakicheck din po sa FEU, Firearms and Explosive Unit, kung sino-sino po sa lugar dyan, sa Magallanes, Cavite, Yes sir, opo. na meron pong lisensya ng baril, nakalisensya na 38 caliber. This is a long shot. Pero tingnan mo kung meron ba 100 ba dyan, 300 sa lugar na yan, ay merong naka-registo sa kanya na 38 caliber. And then kapag meron, by way of subtraction, sino-sino doon ang may record. Yes sir, opo sir. Sige. Salamat po, Major. Thank you, Major, sa patience ninyo. Thank you po sa pagsagot namin mga katanungan. So, from time to time, Major, i-update nyo kami
para kami naman po mag-update sa pamilya ng biktima po, Major Sir. Sige po sir, you will po. Mabuhay po kay Major Julius Marquez, Chief of Police, Magallanes, Cavite. Sir, God bless po. Sige po sir. Nay, Po. ako po ay magbibigay ng personal na tulong dahil breadwinner ho pala itong anak ninyo. Magpapapunta po ako dyan ng reporter ko para gawan po kayo ng assessment kung ano po yung may tulong namin, siguro kabuhayan para sa inyong pamilya. Although hindi po mapapalitan yung buhay ng inyong anak at napaka-valuable and replaceable. Pero kahit papaano po sana yung ibibigay kong tulong na hanap buhay, makatulong po sa pamilya. Yung bang inaasahan siya na makatulong sa inyo at nawala na, pupunan ko po yung kahit papaano, Nay. Po, salamat po. Ano po bang kabuhayan ng alam niyo po, Nay, Tay? Farmer lang po. Tawag niyo po nila lang ang farmer. Kayo po nagpapakain sa amin. Kung wala po kayo, wala po kaming kakainin. Ano bang pwedeng pagkakabalaan nyo na pagkakitaan at the same time na trabaho bukod sa farming? Yung pong gusto ko itulong sa inyo. At syempre yung alam nyong gawin. Minsan po nagkapare, minsan umakyat ng nyog, akyat baba. Yun lang po. Talagang farming. Nagano po sila ng buhangin sa ilog. Apo. Nagpapala po sila ng buhangin. Sinasako po nila. Sa quarrying yun. Opo. Ano kaya tayo kung bigyan ko kayo ng babuyan? Okay sa inyo? Okay naman sir. May nagsuggest kasi, na netizen. So, bibili ho ako ng isang barako, ilang inahin, tapos papagawa tayo ng kulungan ng baboy. Di ko ba? Alagaan niya for ilang buwan, and then, pag nanganak, dumami yung mga baboy, big, pwede na ibenta, tapos pagulong-gulungin nyo na lang. Okay sa inyo? Okay lang. Okay. Ano po, may ano po, kasi hindi naman namin yung lupa na inatirahan namin, hindi naman po sa amin yun. Nakikitira lang po sila, sir. Ito lang po Hindi po kasi. nila sarili yun. Yun ang problema nila kung magbaboyan po sila. May dalawa pa po kaming college. Yung may college po sila dalawa, sir. Yun sana po si Alvin ang magpapaaral. Kaya nga, sir, at ma'am, ang tinatanong ko, ito po ay long term. Kasi kung bibigyan ko sila ng pera, 100,000, kunyari, ano po, maubos din po yun. Opo. Di ba? Pag naubos yun, tapos. Whereas pag bibigyan natin silang pangkabuhayan, gumugulong yon at kumikita on a regular basis. Yun po maging source of income na yun po susuporta sa pag-aaral. Di ba? sir. Pwede sila magtinda sa palengke, di ba? Maglako. Nung isang kahapon lang, meron akong binigyan na motor at sidecar at puhunan para magtinda ng isda. Opo. Yung mga ganon. Ganito na lang po. Papapunta na po ako ng tao dyan para gumawa ng assessment. Magtanong-tanong din po kami kung ano yung magandang maging pangkabuhayan. Opo, sir. Ano po? Para sa pamilya nyo. Nalibing na po yung... Nalibing na po ng Sabado. Okay. Magkano ba yung lupa na kinatitirikan nyo ngayon ng bahay nyo? Hindi po namin alam. Diyan man po sa Manila yung may-ari. Okay. Isa po yan kasi sa titingnan natin. Opo. Mali mo, baka mura lang yung lupa na yan. Ibilhin ko na lang para sa inyo at magbabuhay na lang tayo doon. Opo, sir. Di ba? Gaano ba kalaki yung lupa na yan po, yung tinitirhan nyo ngayon? Caretaker lang po kayo dyan? Mga 3 hektarya yata yun sir. 3 hektarya. Malaki-laki yan. Yung ano po, opo. Pero yung tinirahan po nila, maliit lang po, sir. Maliit lang po yung binahayan. Sige po, Sherry, padala ka ng report ito para mapaiksan tayo. And then gawa ng assessment kung paano po kami makatulong. Sige po, sir. Habang nagpapatuloy po sila Major Marquez gumawa ng investigasyon. Ganun lang po muna tayo, Nay. Kung ano pong pinakabago, agad-agad ipagbigyan namin alam sa inyo. For the meantime, pupunta po dyan isa sa mga tao ko para mag-imbestiga in terms of doing an assessment para malaman kung ano po yung nararapat na tulong na ibigay namin sa inyo para sa long term po at yan po ay yung pangkabuhayan. Okay? Maraming salamat po sir. Thank you po, thank you. Thank you po ma'am sa pagpunta. Magandang hapon.